Maligayang pagdating sa aming pagbibilang ng 11 pinakamahirap na instrumento na matutunan, isang paglalakbay sa puso ng kahusayan sa musika. Ang mga instrumentong ito, na matatagpuan sa mga orkestra at mga bulwagan ng konsyerto sa buong mundo, ay kumakatawan sa tugatog ng pagsisikap ng tao. Mas susubukin at higitan kanila kaysa sa karamihan na nangangailangan ng dedikasyon, tiyaga, at kaunting likas na talento. Para sa bawat instrumento, pumili kami ng isang napakagandang piraso ng musika na nagpapagaan sa lahat ng paghihirap. Isang testamento sa rurok ng sining na maaring maabot ng mga instrumentong ito. Kaya, humanda kayo, ihanda ang inyong mga isip at katawan, at tayo'y magsimula. Ang ating unang kalahok, ang violin, ay maaring magmukhang madali lang, hawak sa ere ng isang manipis na lig, at tinutugtog gamit ang isang maselang na bow. Ngunit, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ang panlabas na anyo ay maaring mapanlin lang. Ang koordinasyon ng dalawang kamay, ang isa ay pumipindot sa mga kuwerdas ng may tumpak na katumpakan, ang isa naman ay hinihila ang bow ng may dinatitinag na presyon at bilis, ay isang gawa na kakaunti lamang ang kayang tumbasan. Sa kabila ng mga hamon nito, ang pagmaster ng violin ay maaring maging kapaki-pakinabang. Ang tunog na may kakayahang lumikha ng matatayog na melodies at mga nakakaiyak na panaghoy ay walang katulad, isang tinig na direktang nagsasalita sa kaluluwa. Ang organ, isang instrumento na may napakalaking kapangyarihan at kasalimuotan. Ang pagtugtog ng organ ay kinabibilangan ng koordinasyon ng iyong mga kamay at paa, pagdaragdag ng mga bass notes at pagpapalit ng tunog. Kinokontrol ng mga stop ang daloy ng hangin, binabago ang timbre at volume, parang pagkokondukta ng isang orkestra. Nagdaragdag ng mga layer ng kasalimuotan ang mga expression pedal. Isipin na sinasabayan mo ang isang koro, itinutugma ang iyong pagtugtog sa kanilang mga tinig. Mula sa karingalan ng organ, dumako tayo sa oboe, isang instrumento na may kakaibang tinig. Ang oboe ay nangangailangan ng multitasking gamit ang mga daliri, bibig, labi, dila at hininga. Ang double reed ay nangangailangan ng tumpak na presyon ng labi at daloy ng hangin. Sa kabila ng mga kahirapan nito, ang oboe ay lumilikha ng kakaiba at magandang tunog. Ang tinig nito ay kayang tumagos sa pinakamalaking ensemble. Kabanata 4 Perkusyon, isang ritmikong simponya ng kakayahan. Ang perkusyon ang tibok ng puso ng musika, nagtutulak sa ritmo. Ang mga perkusyonista ay tumutugtog ng iba't ibang instrumento. Bawat isa ay nangangailangan ng kakaibang pamamaraan. Nangangailangan ito ng kasanayan, koordinasyon, at musikal na sensibilidad. Ang perkusyonista, kadalasang hindi nakikita, ay ang unsung hero na nagbibigay ng ritmikong pundasyon at mga dramatikong palamuti. Kabanata 5 ang accordion, isang kahangahangang pagpindot ng butones at teklado. Ang accordion ay nagpapaalala sa atin ng mga musikang folk at mga polka party. Ngunit huwag kayong magpalinlang sa masayang kaugnayan nito. Ang pagtugtog ay kinabibilangan ng mga butones, teklado at bellows, pinapanatili ang ritmo at tono. Ang kaliwang kamay ay tumutugtog ng mga bass notes at chords na nagbibigay ng harmony. Ang mga birtuoso na akordionista ay pinapadali ito. Ang mga daliri ay mabilis na gumagalaw ng may katumpakan. Kabanata 6 ang French horn, isang hayop na tanso ng katumpakan. Ngayon ay papasukin natin ang mundo ng mga instrumentong tanso. Simula sa French horn, isang instrumento na kilala sa mainit nitong tono at mahirap na pamamaraan ng pagtugtog. Ang French horn ay may maliit na mouthpiece na nangangailangan ng tumpak na kontrol sa labi at kalamnan, isang maselang na balanse ng presyon at embouchure upang makalikha ng malinaw na nota. Ito ang dahilan kung bakit napakadaling mapindot ang maling mga nota, isang palagiang pinagmumulan ng pagkabalisa kahit para sa mga batikang manlalaro. Ngunit ang mga hamon ng French horn ay higit pa sa pamamaraan ng pagtugtog nito. Kabanata 7 ang alpa, isang simponya ng lakas ng kuwerdas. Kakaunti ang mga instrumento na nakakabihag sa imahinasyon tulad ng alpa, ang kaya ay ang mga kurba nito na may mga kuwerdas. Ang harpista, nakaupo ng may kagandahan sa harap ng kanilang instrumento, ay pinipitik ang mga kuwerdas gamit ang kanilang mga daliri. Ang kanilang mga kamay ay gumagalaw ng nakapag-iisa na lumilikha ng masalimuot na mga pattern ng tunog.
Ang mga praktikal na alalahanin sa pagtune, isang proseso na matagal at metikuloso, pagdadala ng napakalaki at maselang na instrumento, at ang gastos sa pagmamay-ari at pagpapanatili ng isang alpa ay nakadaragdag sa hamon. Sa kabila ng mga hamong ito, ang malaanghel na tunog at visual na kagandahan ng alpa ay ginagawa itong isang minamahal na instrumento. Kabanata 8, ang double bass, ang pundasyon ng tunog. Bumababa tayo sa mas mababang mga registro, sa dominyo ng double bass, isang instrumento na nakakakuha ng atensyon dahil sa laki at malakas na tinig nito. Ang makakapal nitong mga kuwerdas at mabigat na bow ay nangangailangan ng matatag na kamay at kontroladong paggalaw. Sa kabila ng mga hamon, ang mga double basses ay nagbibigay ng pundasyon ng harmonic at ritmikong pagpapatakbo sa mga orkestra at mga jazz band. Kabanata 9, ang bassoon, isang hininga ng kahusayan sa mababang antas. Ang ating panghuling instrumento, ang bassoon, ay isang kahanga-hangang gawa ng inhenyeriya at isang hamon kahit para sa pinakadedikadong musikero. Ang bassoon ay nangangailangan ng maraming hininga, isang kapasidad ng baga na maaring karibal ng isang Olympic swimmer upang makalikha ng katangi-tanging mayaman at matunog na tono. Ang sistema ng pagpindot ng bassoon ay masalimuot na may maraming pagpindot para sa ilang mga nota na nagdaragdag ng dagdag na layer ng kahirapan para sa manlalaro. Ngunit para sa mga nagtitiyaga, ang bassoon ay nag-aalok ng maraming musikal na posibilidad. Kabanata 10, ang theremin, isang malaanghel na sayaw ng elektrisidad. Pumasok sa mundo ng kakaiba at nakakalito. Ang theremin. Tinutugtog ng walang paghawak, ang theremin ay lumalaban sa lohika. Ang isang antena ay kumokontrol sa volume, ang isa naman ay sa pitch. Ang mga galaw ng kamay ay minamanipula ang isang electromagnetic circuit. Ang pagmaster ng theremin ay nangangailangan ng isang pambihirang pandinig at tumpak na kontrol sa kamay. Kabanata 11, ang bagpipes, isang simponya ng hangin sa highland. Ang ating huling kalahok, ang bagpipes, ay hindi na kailangang ipakilala pa. Ang kakaiba nitong tunog, isang nakakapanindig balahibong timpla ng drone at melody, ay agad na nakikilala, na nagpapaalala sa atin ng mga malalamig na kabundukan at mga sinaunang tradisyon. Ang bagpiper ay dapat mapanatili ang palaging presyon sa bag, gamit ang kanilang braso upang pisilin ang hangin sa mga tubo, habang pinapanatili ang isang matatag na postura at isang tuwid na mukha. Sa kabila ng mga hamon, ang bagpipes ay maraming nalalaman na instrumento na kayang tumugtog ng iba't ibang musika, mula sa mga malulungkot na panaghoy hanggang sa mga nakakasiglang martsa. At ngayon, ay tinatapos na natin ang ating paglalakbay sa orkestra ng mga hamon. Isang testamento sa pagkakaiba-iba at kahirapan ng mga instrumentong pangmusika. Mula sa maselang na vibrato ng violin, hanggang sa malakas na resonance ng organ, mula sa malaanghel na mga tono ng theremin, hanggang sa mga nakapupukaw na melodies ng bagpipes, ang mga instrumentong ito ay kumakatawan sa sining at dedikasyon ng tao. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa karagdagang nilalaman, at ipaalam sa amin sa mga komento kung aling instrumento ang sa tingin ninyo ay pinakamahirap. Hanggang sa muli, naway maging mabunga ang inyong mga sesyon ng pagsasanay at maging masaya ang inyong paggawa ng musika.